Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Mr. Peter Tio Lavinia, isang napaka-active na DDS social media influencer. Ganda itong sinulat niya. Pakinggan niyo. Tungkol ito sa Pangulong Marcos Jr. He lost his way, his direction, not pursuing pagbabago. He lost his executive secretary, meaning si Atty. Vic. Lost his vice president. Lost his manang, si Senator Amy. He lost his legitimacy, our sovereignty. Now, it seems he is losing his health. Karma? Question mark. So, pag-upo nila, nung nanalo na sila, magkasama pa sila ni Atty. Vic Rodriguez, isa ako sa naniniwala nga Marcos Jr. administration is going on the right way or right direction. Yung first 3 months nilang pagsasama ni Atty. Vic is well and good. Kasi yung libro ni Atty. Vic, nakalagay doon gusto nilang dalawa ng good governance, and sa first 3 months maganda. Kaya lang nagsimula na madiskaril ang direksyon nung may nakialam at ang Pangulo nawalan siya ng political will to say no sa mga pakialamera o pakialamero. Yun po ang naintindihan ko o nabasa ko sa libro ni Atty. Vic Rodriguez. Bumigay dahil sa mga appointments, dahil sa yung mga walang naitulong nung kampanya, sila na ang pumapil. So, napilitan si Atty. Vic Rodriguez na lisanin ang Malacanang. Kaya yun, ito yung sinasabi ni Peter Tio Lavinia na lost his way, his direction, not pursuing pagbabago. Umasa tayo noon na bayan babangon muli. Kaya ang sarap kantahin noon yung may bagong silang, may bago ng buhay. Yung minimithi natin noon na karangyaan na nasimula ng Marcos Sr., akala natin yun na, itutuloy ng Marcos Jr. Kaya lang, lost the direction. Kaya nawala ang executive secretary. Yung pala, yung si Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez, hindi siya tumanggap ni isang kusing. Yung sweldo niya bilang Executive Secretary, di siya tumanggap. Dito mo makikita anong klaseng pagkatao, karakter nitong Atty. Vic Rodriguez. He worked for free. And then, later on, yun na nga, dahil sa sobrang ambisyon ng isang tao, gustong-gustong magpresidente by 2028, unti-unti, yung unity team, napakalakas na political capital noon, nawala. Kaya ngayon, ang Pangulong Marcos lost his vice president. And lately, ito na, si Manang Amy, kumalas na sa alyansa at ngayon, palaban na si Manang Amy, yon tinutuloy na ang investigasyon sa pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD para malaman ang katotohanan. And for this, ako personally, pasalamatan ko si Senator Manang Amy for standing for what is right. Kahit kapatid niya pa yan, yun.
itutuloy niya yung investigasyon sa Senado. April 10, dapat mag-attend na yung dapat mag-attend. Lalo na si General Torre. So, nawala si Manang, nawala si Vice President, nawala si Executive Secretary, nawala ng direction. Then, itong nangyari kay PRRD, we lost our sovereignty. Mismo na ang ICC spokesperson nagsabi na kayo mismo sa Pilipinas ang nag-surrender sa inyong presidente sa amin dito. Tinanggap lang namin siya. Nakakahiya. Where is our sovereignty? Wala na. Nakakahiya. And then, ito na. Yung tanong ni Peter Tio Labinya, tanong ng marami. Now, it seems, hindi pa naman sigurado dahil we're kept on the dark. Hindi natin alam kung ano ba ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. Now, it seems he is losing his health. Karma? Okay. Unang napansin yung kalusugan ng Pangulo noong March 28. Yung pagbisita ng US Defense Secretary, nandiyan ang presidente, nagsasalita, nako, kawawa ang kita ng isang batikang doktor, ni Dr. Garrison, na in my more than 30 years as a experience as a medical doctor, I can say kung ang pasyente there is a health concern o wala. Now, the president, kailangan niya ng executive check-up dahil namamaga ang mukha, namamanas, wala. Teary eyes, discoloration of skin, hinihingal, those are all signs of bad health. And then, bali-balita lang ito, unfounded rumor, na isinugod di umano, sa ospital. And then, yun na nga, hindi natuloy yung kampanya sa Mindanao. April 2, 5, and 6. Hindi natuloy. So, anong dahilan? Kaya ito ngayon, maraming nag-i-speculate. Kumusta na ang kalusugan ng Pangulo? Hindi natin alam dahil tahimik ang Malacanang. So, sana, ako, anong tatanungin nyo, sana nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ng Pangulo para maipagpatuloy niya yung kanyang termino. But, Lord, thy will be done. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang matutupad. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig. Sa Bukidnon, ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Pangayo na! Pangayo na! Sug na mangayo, kana biya ang karong kuning. Ha? Haligid. Salawan ang hindo. Sa igami ka sa ila sa kanino. Unsang imong maistorya te nga karon bago na kayon yung ato po? Pasalamat ko nga dili na mi maulanan, nawala na tong amo ang kuan. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga
sa kadugayan nakakuan lagi nga mong atop. Naisa na nawala na tong gatulo. Oo. Salamat pud ko sa nag-sponsor ani. Oo, nga karon. Salamat gid kaayo. Oo, nga di na mo Di matuluan. kami matuluan, wala na ulan. Oo. Lumayo na inyong atop karon kay kuan naman kanang bag-o na nga yero. Oo. Oo. So salamat kayo te. Sige, salamat po. Oo, sige, salamat. So muna ni ang ilang atop karon nga na bag-o na gyud ang ilang atop so nawala itong daot ng ilang yero. So maayo na karon ang ilang atop. Wala na ulan. Wala na ulan. Oo.